Alam niyo ba na ang child custody ay isang napakahirap na issue at napakasakit sa mga nagpalaki ng bata? Pero alam mo kung anong issue? Eh bakit parang aso na nagpalaki tapos bigla na lang kinuha? Wala silang karapatan kaya dapat daan ito sa tamang proseso. Napakabigat talaga ng usapin pagdating sa mga karapatan ng mga bata. Diyan lumalabas ang tapang naming mga nanay. Tama ka dyan, ate. Lalo pag usaping bata, hindi dapat sinasantabi ang kanilang mga papakana dahil madadala nito hanggang sa pagtanda nila. Basta para sa akin, ikaw ang nagpalaki ng bata, ikaw ang may karapatan. Tapos. Basta para sa akin, ang dami-dami niyong sinasabi. Kami, nagbabalik po dito sa CIDA. Katulad ng sabi ko po kanina, ay narito na po tayo sa Payong Kapatid. Para humingi ho ng Payong Kapatid, narito po si Reynaldo at si Emily. Emily, Reynaldo, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang araw po. Welcome po. Oo. Ano ba ang Payong Kapatid? Anong payo ang nais niyong hingin kay Ate Pia at Kuya Alan? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Si IC. Si IC po. Okay. Ano ba ang kwento? Bakit nawala sa inyo? Bakit gusto niyong mabalik? Maikli lamang. Ikwento niyo sa amin. Dinala yung bata sa amin, mga 2 linggong gulang pa lang yung bata. Ang usapan nila ng asawa Alagaan ko, po namin. alagaan. Tapos ako naman, 3-5 isang buwan. Oo, ang usapan nila, sasahuran yung asawa ko ng 2,500 plus 1,000 allowance ng bata. Nagbigay ng, siguro mga ilang linggo yon, nagbigay ng 1,000, panggatas lang daw muna ng bata. After nun po, nawala siya sa amin, nawala siyang komunikasyon sa amin. Matagal po, bago siya, kami pa nga gumawa ng paraan para makontak namin siya. So taon po yung sinasabi mong tagal? Taon po bago namin siya nakontak uli. So kumbaga parang na-abandon na Opo. sa inyo na? Napilitan na po kaming gumawa ng paraan na makontak siya kasi kailangan namin yung birth certificate ng bata. Mag-aaral na po kasi. Rinaldo, gaano kahaba yung panahon na iwanan ko muna ang aking anak pero 6 na buwan lang or 5 buwan? Wala pong Wala ganun. po. At ano ang klase ng relasyon ninyong dalawa na kayo ang pinili na iwanan ng bata? Wala po. Kapitbahay lang po namin Kapitbahay yung lang namin. kuya niya. Kaibigan lang po namin yung Kaibigan namin yung yung kuya niya. At saka asawa yung ng kuya niya. Yung sinasabi niyong nawalan kayo ng contact sa isa't isa, ilang beses nagpadala ng 2,500 at saka 1,000 katulad ng inyong agreement? Matagal na hindi nagbigay. Minsan po, sa loob ng 1 taon, maganda na po yung 3 beses siya makapagpadala or pinakamaganda na, naalala ko 4 na beses yata. Okay. So, I don't know if that's abandonment. Ate Pia, Kuya Alan. Kaya mahalaga, dahil sa usapin ng custody at parental authority ng bata, maraming technical part yung batas. Ang masusunod parati dyan, yung sinasabing best interest of the child, no? So, kaya ako tinanong nga kung ganong katagal na walang komunikasyon at iniwan sa inyo. Kasi pag na-abandon, meron yan susundan kung sino ang may substitute parental authority. At kayo ang may custody sa kanya ng mahigit 1 dekada. Liwanagin ko lang, no? Tama ba ang intindi ko na parang sinugod kayo ng pulis at saka ng SWAT po DSWD? SWAT. Actually, SWAT? SWAT Opo. po. Yan pa nga po isang... 4 po sila. So pumunta doon ang SWAT, kasama sino pa? 2 DSWD ng Langgam, ng San Pedro. Pinatawag kami sa bahay nung pinuntahan kami ng DSWD, pinapunta kami ng barangay, dinala kami sa barangay. Okay. 23 ng September, pumunta dyan. Andyan Tapos, si SWAT. automatic po, dinala nila si IC. Walang order, walang... Wala po. Wala po. Walang kasulatan, wala lahat. Tapos ang nangyari pa po sa barangay, ito po medyo nasasaktan ako pag naalala ko. Pagdating kasi doon, hiniwalay nila sa amin yung bata, dinala doon sa labas, kinausap ng SWAT. May testigo po niya na pinagtatakot pa nila yung bata. Opo, ikukulong daw kami. Hindi sasama sa kanila, ikukulong kami at sa yung bata, hindi rin mapupunta sa amin, kundi ilalagay sa bahay kalinga. Tapos,
Doon sa loob din, na parang pag naalala ko, naaawa ko sa sarili ko, para kami hinaras ng gusto ng dalawang SWAT na yun. Na kung tatanggi ako, kasi dapat pag-uusapan dapat ng DSWD tsaka kami, yung lola tsaka ako. Tapos ang ginawa ng SWAT, tinanong niya yung DSWD, Sir, ano ba talagang sadya natin dito? Ang sabi ng DSWD, gusto ko, kunin namin yung bata ngayon. Sige, kunin nyo. Tapusin natin ngayon, kunin nyo. Pag tumanggi si dadaputin ko, arestuin ko, ikukulong ko. At ako naman po, gusto kong lumaban na hindi ko talaga dapat ibibigay ang bata. Pero nung sinabi kasi ng SWAT na arestuin ako, ikukulong ako, Sir, ma'am, may bahay po ako, may mga anak pa rin po ako na doon. Naalala ko rin po. Baka pag ikinulong ako, paano naman ang pamilya ko? Yung may iba ka pa kayong anak. Opo, ma'am. May anak kami. Ilan? 3 po. 3 pa. Di ba dito sa inaalagaan yung si Ate? Pang-apat po siya. Turing nyo ng anak, ano? Opo. Baby ko na sa bahay. Yan ang prinsesa niya. Yeah. Ramdam Baby, namin, siyang baby. Reynaldo, yung ramdam namin yung sama ng loob mo dun sa nangyari, lalo sa SWAT, no? May proseso sa batas. At ang prinoprotektahan ng proseso sa pagkakataon na to, yung bata, Opo nga po. na huwag matroma Yeah. at siguraduhin kung saan siya, yun ang pinakamaganda sa kanyang kalagayan. Nakita nila halos maglupas yung bata na ayaw sumama sa kanila. Umiiyak ang bata. Oh, iyak po ng iyak. Ay, yung isang DSWD, sabi pa nga niya kung kailangan kalagkarin, kakalagkarin nila yung bata. Sabi Kasi ni talagang DSWD. ayaw bumitaw sa amin yung bata. At nakita po yan, kahit yung lola niya, nakikita po kung paano halos magmakawa yung bata na ayaw sumama sa kanila. Anong sinasabi ng bata sa inyo? Mama, wag mo akong ibigay doon. Dito lang po ako. Hindi po ako sasama, ayaw ko po. Dito ako mag-aaral. So, since kinuha sa inyo, may any communication or report man lang? Wala po, wala po. Well, Kuya Boy, kailangan natin ng immediate na action dito. Tingin ko, dapat maipatawag natin kaagad yung barangay at yung DSWD to find out talaga yung facts kasi the longer this takes, the more damage na pwedeng mangyari sa bata. So kanina, tinatanong ko kay Senator Pia, kung ikaw mismo ang abogada nung mag-asawa, anong i-advise mo sa kanya? Parang gusto ko nang ipaubaya kay Alan to kasi may ampun akong anak. Kaya masakit din sa akin marinig yung pinagdaanan niyo. Tagal kong inisip yun, Kuya Boy, if mawawala sa akin yung anak ko dahil hindi ako yung nanay niya. So nararamdaman ko yung nararamdaman niyo. Kaya ang haba ng pagtatalo namin ng mga abogado ko dyan kasi naniniwala sila na ang natural na nanay ang may karapatan. Pero sabi nga ni Alan, nasa batas naman yung welfare of the child. So para sa akin, minahal niyo yan. And sa nakikita kong facts, care law, and pati yung itong creation natin ng National Authority for Child Care, ayusin yan para klarong-klaro sa lahat kasi ang sakit, di ba? 13 years, hindi nagkita si Icy at saka si Sharon. Hindi po. Puntahan nga natin ang kapatid ni Sharon. Ano po ang pangalan ninyo? Joji Bernardo. Joji, tayo. Joji, naririnig mo itong aming kwentuhan. Yes po. Hindi namin kilala si Sharon. Ano ang nais mong sabihin? Nakita ko mismo at talagang nadurog ang puso ko dahil bilang bouncy officer, nasasaktan ako dahil hindi magandang magulang talaga ang mapupuntahan ni IC. Doon, ang sabi ng biyanan ko siyang mag-aalaga. Pero ngayon, nandoon sa Bulacan, tita ang nag-aalaga at iniwan ng lola at nandoon ang lola ngayon sa Isabela. Masakit man dahil kamag-anak ko, pero yun yung totoo. So nandito ako, maaaring magagalit sila sa akin, pero nakukonsensya ako. Sana nagsalita ako doon sa SWAT at saka sa DSWD. Tinitignan natin kasi yung application ng batas, best interest to ni IZ. So, I really think that the immediate thing we have to do, is ipatawag talaga yung DSWD at tignan yung records at kausapin bakit ganito yung Nagkagano ng nangyari. handling, ang handling. Oo. Ang bata, si IZ, ay nasa custody nyo. Kaya yung parental authority nasa inyo na eh.
So, For hindi 13 ganun years. kasimple yan na Kunin sabi mo sa inyo. kailan gustong bawiin, pwede nang bawiin kahit lola yon. Isang buwan na po kaming walang komunikasyon sa bata. Halos matutulog na lang kami. Ito nga, bigla na lang umiiyak. Napakahirap. So Emily, Ray, klaro na ang unang step ay paiimbestigahan para mas malaman pa natin. Yeah. First thing, DSWD, we'll call them first thing in the morning and strongly request them to send a team para tignan kung kamusta si IZ. Okay. And then, Alright. for them to look at yung counterpart sa inyo at ano nangyari. From there, magiging mas malinaw yung karapatan nyo at kung anong pinakamagandang mangyari sa sitwasyon na to. Ang CIUDA, nakikita at nararamdaman namin ang sakit na inyong pinagdadaanan. Maraming salamat. Isa na lang po sana. Go ahead. Maraming salamat po. Isa na lang po sana po yung mauna lang po yung muna yung komunikasyon namin sa bata. Yes. Nakakamiss po talaga. So ang umpisa nito ay ang ating mga abogado ay tatawag at aayusin. No, kami mismo ni Senator Kayo mismo. Pia ang tatawag. Kuya, ayan, Kuya Alan at Ate Salamat Tia po. mismo Safety ang na ng gagawa bata ng ang paraan. pinag-uusapan. Maraming salamat, Ray. Maraming salamat, Emily. Sa ating pagbabalik po, pag-asa naman po ang magaganap. Marami po ang makakatanggap ng regalo mula ho dito sa... Sumulat si Kuya Alan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian para humingi ng tulong na tiyaking nasa mabuting kalagayan si Denise. Ang sulat na ito ay personal na inihatid ng aming team sa tanggapan para rin sa mas mabilisang investigasyon sa mga irregularidad na nagawa ng SWAT PNP sa pagkuha sa bata.